Good day po. Ang next naman po natin ay clinic system. So, isa rin po ang clinic sa madalas po talagang mahaba ang pila. So, gamit po itong system ay mapapadali po natin yung pila. So, explain ko na po yung bawat tab. Okay, meron po tayo dito waiting tab. Dito po natin makikita lahat po nung nagsasubmit. Gamit lamang yung kanilang messenger. Sa pag-submit po nila, makukuha na rin po natin lahat ng kanilang details or yung gusto nilang ipacheck. Next, yung monitor. Dito naman po natin makikita or ito po yung ating TV screen. So, dito po nila makikita yung mga naghihintay. Next, yung patient. Ito naman po yung tab na nakikita ni Doc. Pwede magsulat ng kanyang prescription at doctor's fee. Okay, next po yung ating transaction records. Dito po natin makikita yung mga transaction yesterday, last week, last month, or last year. So, dyan niya po naiipon. So, talagang napakaginhawa po. Paano kung marami naman na tayong record? So, meron din po tayong search record. Gaano karami man po yung ating record, gamit po ito ay mas madali po nating mahahanap. Next, meron din po tayong trans today ay yung transaction today. So, dito po natin makikita naman lahat ng mga natanggap nating pasyente po today. So, dito rin po tayo na nagka-cash count. So, meron din po siyang built-in na pangtali. Next, syempre, meron din po tayo ready-made ng receipt. So, talagang napakadali po. Kompleto na po itong ating clinic system. Thank you po. Next naman po natin, turo ko naman po paano mag-submit gamit lamang ang messenger para maipila po natin. Kunin ko na po yung ating messenger. So makita nyo po dito sa ating monitor o sa ating PC, no patient waiting. Kapag nag-submit po ako, dapat lumitaw na rin po tayo dito sa ating PC. Kunin ko na po. Okay, so ito po yung ating logo. Welcome, One Clinic. Good day po, Sir Sunny. Welcome po sa One Clinic. Okay, so dito na po tayo sa magpalista. Ayan. So, tinatanong po tayo kung new check-up, follow-up check-up, o check muna ang pila. Tayo sa new check-up. Anong part ng katawan ang gustong ipacheck? Okay. Ulo, katawan, kamay, paa. So, wala sa choices. Again, itong mga question, pwede po natin baguhin. Depende po sa inyong preference. So, dito po tayo sa kamay. Okay, bakit ipapacheck ang kamay? For example, namumula. Ano po kaya ang dahilan? Bakit namumula ang kamay? Nakagat ng lamok. Kaya po ba mapakita sa video o picture ang kamay na namumula? Yes, pwede. So dito tingnan nyo na tatanong rin tayo ng picture. Okay, pasend po ng video o picture ng kamay. Okay, gaano katagal nyo na po ito nararamdaman? Sample, 3 araw na. May laboratory test na po kayo na related sa papa-check up. Sample, wala pa. Okay, napatingin nyo na po ba sa ibang doktor? Kita nyo, tinatanong rin tayo kung may history na. Okay, Sunny Flores po ba inyong name? Yes. Okay, ito po ba inyong number? Yes. Address nyo po, Mulawin, Orani, Bataan. Okay, pasend po ng inyong picture o kuha ngayon para alam pag kayo na po yung next na tatawagin. Ayan, nalista na po, makintay na lang po kayo matawag o po muna po kayo. Kung mapapansin nyo po yung mga tanong talaga ay napakadali at convenient at lalo pa ngayon lahat ay nagme-messenger na. Ngayon, ito po yung ating name. So, pwede po tayong mag-check. Ito po yung kagandahan. Mache-check din po natin kung pang ilan tayo sa pila. Click ko po. Yan. So, sabi niya, mga 8 minutes lang po ang paghihintay dahil may isang pila na lang po. Punta na kayo para wag malagpasan. Ayun. So, tama yun yung ating name. Okay, ngayon, check po natin kung lumitaw naman po siya sa ating PC. Yan. Kung mapansin nyo po, lumitaw nga po. So, ito yung ating picture, yung ating name, cellphone number, at yung ating address, yung type ng check-up, nyo. So, ano yung ating papa-check-up? So, tama po, kamay na namumula, then yung picture, gaano katagal na po nararamdaman. So, ayan. So, talagang parehong-pareho po kung ano yung ating pinil up sa messenger.
then yung ating reference. So, ganun lamang po kadali at napakaginhawa po talaga sa pareho po kay secretary, kay doc, at sa ating pasyente. At kahit nasaan po siya, kaya niya po maipila yung kanya sarili at nalaman niya pa kung pang ilan po siya sa pila. Kung marami pong pila, i-check maya-maya na po siya pupunta. Ngayon, kung malapit na po, ay doon na po siya pupunta at talaga mababalansi din natin yung crowd. Lalo pat itong mga ating pasyente ay may mga nararamdaman, mas maliit yung chance na maiwasan po sila sa hawahan o lalo sumama yung kanilang pakiramdam dahil sa tagal nila naghihintay. Thank you po. Good day po. So try pa natin mag-submit ng isa pang check-up para makita nyo po na madadagdagan po itong isang nakapila. Okay, kunin ko lang po yung ating messenger. Dito po tayo sa magpalista. New check-up. Okay, anong part ng katawan ang gustong ipa-check up? Sample tayo sa kamay. Okay, bakit papacheck up ang kamay? Okay, may pasa. Yan. Ano po kaya yung dahilan bakit may pasa ang kamay? Sa example na dulas. Next. Kaya po ba mapakita sa video picture ang kamay na may pasa? Yes, pwede. So, mahalagay picture dahil mas madaling ma-assess ni Doc. So, pasend ng picture. So, ito po yung ating picture. Okay, gaano katagal nyo na po ito nararamdaman? So, example, may 2 araw na. Okay, may laboratory test po ba kayo? So, example, di kailangan. Napatingin nyo na po ba sa iba? Hindi pa. Okay, Araw Flores po ba inyong name? Yes. Okay, ito po ba inyong number? Yes. Okay, address mo po. Okay, pasend po ng inyong picture. So, ibahin ko yung picture para makita po natin magkaiba. Okay, nailista na po. Makintay na lang po kayong matawag. Check naman po natin kung nadagdag po tayo doon sa pila. Dapat maging pangalawa po tayo. So, click ko lang po itong pang-ilan sa pila. So, makita nyo po gaano ka real time. Yan, kita nyo po. So, una si Sunny, then si Araw 11:14 at 11:24. Ngayon, check naman po natin kung lumitaw po siya sa ating PC. Yan. Kung mapansin niyo po, 2 nga po sila. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po kung inabot na po tayo ng cut-off or holiday po at ayaw na po natin magpa-lista pa. So, gamit pa rin nyo itong ating system ay napaka-convenient lang po para sa atin na mag-advise o mag-abiso sa ating mga pasyente na hindi na po tayo tatanggap. So, madali lang po. Gamit pa rin yung ating messenger ay kaya natin makapagbigay po ng notes. Kunin ko lang po yung ating messenger. Okay, type ko lang po ay close clinic. So, ganyan lamang po kadali. Yan. Tapos, pwede tayo mamili ng mga ready-made na reason. For example, mahaba na ang pila. Yan. So, na-close na po. Kunin naman po natin yung customer or yung patient messenger. Okay, so ito po yung messenger naman ng ating pasyente. Okay, so dito po ako sa magpalista. So, kailangan pag kinlik ko po yung magpalista, wag po siyang magtuloy. Yan. Mapapansin niyo po, sabi na po ay, good day po sir, checking lang po, the doctor is out. So, ito naman po yung reason. Good day sir, Sunny. Pasensya na po, mahaba na po ang pila, bukas na lang po kung makakahintay po. So, wala po talaga makakapag-submit ng kanilang papacheck dahil pinutol na po natin. Kung kaya po natin i-close ng ganun lamang kadali, ay ganun din lamang natin kadali i-open. Kunin ko po yung ating authorized na messenger. Type ko lang po, open clinic. Yan. So, na-remove na po yung close notes natin.
So, ganun lamang po kadali. Ngayon, check natin yung messenger naman ng ating patient. Okay, so pag kinlik ko ito magpalista, dapat magdiretso na po siya sa mga question. Ayan, nakita niyo po. Nakapagtanong na siya muli. Ibig sabihin, makakapag-fill up na po siya at lilitaw na po siya dito sa ating record. Thank you po. Ang next naman po natin, so paano naman kung merong nag-submit na invalid or wala po siya doon sa mga nakaupo na naghihintay at doon naman sa kanyang cellphone number ay hindi natin siya makontak. So, i-delete na po natin yung kanyang submit. So, example, ito pong si Sunny Flores, itong naka-white. Punta lang po tayo sa kanyang reference. Yan po yung reference. At click natin yung red button. Yan. So, reference. Click ko lang po i-delete. So, dapat maging isa na lang po. Yan, pansin nyo po. So, ganun lamang po kadali ang pag-delete. I-check naman po natin paano makikita sa monitor kung ilan po yung naghihintay. So, ito pong waiting, ito yung ating monitor ng ating secretary or ni Doc. Then, itong monitor, ito po yung sa PC. So, mapansin nyo po, dalawa yung naghihintay. So, dapat dalawa rin po yung makita sa monitor ng ating mga pasyente. Yan. Talagang, ayan po, nakikita na nila yung mga naghihintay. Nakalagay lamang dito ay yung picture at pangalan dahil siyempre di po natin pwede pakita ang buong detalye. So, ito po yung nagpa-flash sa inyong TV screen. Next naman po natin, so paano naman pong i-verify o tawagin itong mga naghihintay? So, example, ito pong si Sunny Flores, itong naka-white. Punta lang po tayo sa kanyang reference. Again, nandyan na po lahat ng kanyang description. Okay. So, select lang po natin yung reference at click po natin itong green button. Pag-click po natin, mapupunta na po yan sa monitor po ni Doc sa Patient tab. Kung mapansin nyo po, lumitaw po yung picture, yung pangalan at address, klase yung kanyang check-up bago pa lang, kanyang description, okay, yung picture ng papacheck, gaano katagal na, katingnan na ba sa iba at gaano katagal na siyang naghihintay sa pila. Dito pa lang makikita na agad ni Doc yung kanyang dapat i-assess. So ngayon, once na nakita niya na, pwede na po siyang magsulat ng kanyang prescription o yung gusto niya i-reseta. So example, sulat ko lang ay, example, take 1 paracetamol per day for 3 days. And so example, yan po yung kanyang prescription, then yung kanyang doctor's fee. So example, ang nalagay natin ay sample 500. Once na nag-green, click lang po natin ito. Okay, click here if checkup is finished. Isa pang kagandahan ng ating system ay gawa na rin yung kanyang resibo. Okay, so mapansin nyo po, ayan po yung kanyang name at yung kanyang prescription, then yung total niya. Okay, 500. Talagang kompleto na po itong ating system. At the same time, doon po sa ating waiting, so dapat maging isa na lang po. Ayan. So nabawasan na rin po ng isa. Ganun lamang po kadali. Thank you po. So, try ko pantawagin itong isa na lang na naghihintay. So, again, punta lang po tayo sa reference. Select. Then, click ko po itong select reference. At dadalhin po tayo ulit sa patient tab. At dito na po makikita ni Doc yung kanyang mga details. So, once na nakuha na natin yung mga details, so, check na ngayon ni Doc ng actual. Okay, so kung ano po yung gustong ilagay na prescription ni Doc. So, ito example lamang. Then, yung kanyang doctor's fee. Kung kompleto na po, click lang po natin dito. So, again, gawa po uli yung kanyang resibo. So, napakalinaw po. Nandiyan na rin po yung kanyang prescription. Total, talagang yung sulat po, mas malinaw na. Ngayon, check po natin sa waiting. Okay, so wala na po. Naghihintay. Yan lamang po kadali. Thank you po. Next naman po natin, saan naman po natin makikita ang lahat po ng naging transactions natin. Okay, so punta lang po tayo sa transactions.
record. Okay, so ito po. So meron po tayong dalawa. Diyan po naiipon lahat ng ating mga record kahit nung kahapon, or last week, last month, or last year. So talaga kino-compile na rin po sa atin ng system. Ngayon, kung gusto natin mag-search ng mga record ng mga nakaraan, so meron tayo ditong search record tab. So pwede kong i-type po example ay araw, so May. Ayan po, talagang lumilitaw po agad. Ang napaka-convenient po nitong ating search at napakadali pong hanapin natin yung ating mga file. Ganun lamang po kadali. Thank you po. Next naman po natin, paano naman natin makikita lahat po ng mga na-check up natin today at yung kanilang total. Okay, so dito po sa ating Transaction Today tab, dito po natin makikita lahat ng ating chinek up. Okay, so mapansin nyo po, dalawa. Dahil dalawa po yung ating chinek today. Po yung kanilang mga description. Kompleto po yan. Mababasa nyo po lahat dito. The same time, yung kanilang picture. At yung kanilang totals. Ito pong una ay 500 at 300. Total of 800. Gamit na rin po itong system ay talagang kompleto na rin po natin itong ginawa. Ay meron na rin po siyang cash count. Yan. Kung mapansin nyo po, not tally, short ng 800. So, bakit? Kasi wala pa po tayong sinusulat na cash count. Example, pera nating hawak ay isang 500 at tatlong 100. So, talaga, nakikita nyo to, sinasabi na rin ng system kung tally po yung ating actual na pera versus sa system. Talagang pinadali po talaga ang buhay ng secretary, lalo si Doc, mas makakapag-focus siya talaga doon sa kanya. Pag-check up, isang tingin niya lang, alam niya na agad yung kanyang total, at lalo doon sa ating mga pasyente na kailangan po agad silang ma-check at makaalis din po agad sa clinic para sila'y makapagpahinga po agad or mapili agad nila yung gamot. Thank you po.